Sabi nga ni Inday Sara, ang taong korap hindi nagbabangko. Ang taong korap nasa maleta yan. Look at Janice Lim Napoles. Ano yung sabi kay Janet Napoles? Yung pera niya nasa bathtub. Ano ang sabi ng 18 former soldiers? Ang mga pera dinideliver sa maleta. Joey, yung in and out sa AMLA transaction, mali talaga. Magnified para kunwari, ang laki ng total. Parang account ko lang, di lang 100M transaction ever since. Pero in reality, wala, karampot lang ang net amount. Correct. They always focus on transaction. The transaction does not mean the money that you have at a certain specific time. So, ino-offend ng House of Representatives ang isip at utak ng mga normal nating mga kababayan, ng mga ordinaryong mga kababayan natin, by making it appear na ang involved kay Inday Sara na pera ay napakalaki. So ngayon na high blood si Joel Chua, sabi niya gano'n, bakit wala sa salin yan? Wala sa salin yan. Joel Chua, putang ina mo, okay? Huwag ka nang gagago ng sambayan ng Pilipino. Hindi talaga malalagay yan sa salin. Dahil outflow at saka inflow yan. Ang sa salin, ang ilalagay mo doon ay yung mga bagay-bagay na nakapangalan sa'yo at the moment, it cannot be part of the salin. Idiot! At pagkatapos, sa mga babayan ko dito na nalulula doon sa amount, huwag kayong tanga. Ito exactly yung ginawa ni Heidi Mendoza. Nung panahon na gusto nila ipa-impeach si Justice Corona, yan yung ginawa ni Heidi Mendoza. Paiyak-iyak pa si Heidi Mendoza noon. Ganyan rin yung presentation nila. Transactions din. It's the same shit. Yes. Kaya si Heidi Mendoza, huwag niyo boboto yan kahit kailan. Kadiri po yan tao na yan. In banking practice, a transaction can be flagged as a suspicious transaction. Lalong-lalo na pag nalaman nila na ikaw ay politiko o kamag-anak ng politiko. And the 17 and the 16 suspicious transaction may be triggered by that. Ang tanong, itong 17 and 16 na yan, did it ripen into something serious? However, kapag po ang isang transaction ay natag na suspicious, imposibleng walang proseso ang mga banking institution na gawin para i-mitigate yung mga suspicion na yan. And I'm very, very sure na mitigate yung mga suspicion na yan, but nevertheless, it's going to be reported as suspicious transaction. Pagdating sa AMLA, wala naman nangyari. Sara called out AMLAC for not disclosing na walang nangyari sa mga ito. Correct. Yes, politically exposed person, PEP. Kapag PEP, automatic suspicious transaction, lahat ng PEP, red flag sila. Correct! Correct! Ba't hindi yan pinaliwanag ng AMLAC? Kaya nga, ayaw ng mga politiko na nagbabangko. Yun yung sinasabi ni Inday Sara. Ang mga korap, hindi yan nagbabangko. Pag ikaw ay nagbabangko, ibig sabihin, kaya mong i-justify ang pokin ng inang pera ninyo. And that's what Inday Sara did. Hindi naman fair yung pagtatanong eh. Sa 6 na oras sila na nag-hearing, gaano karami yung mga nagtatanong na bumoto na kay Inday Sara sa impeachment noong 19th Congress. Ilang congressman lang yung nandyan na hindi bumoto kay Inday Sara na nagtatanong. This is really a shit show. I think it has been very, very clear na gusto talaga nila ng show. At kasama dun sa show na yon yung AMLAC, yung Anti-Money Laundering Council, na nag-disclose ng mga transactions ng mga bank accounts ni VP Inday since 2005. I do not understand why this is allowed. Kasi kung ganyan pala ang usapan, ilabas natin lahat ng covered transaction and suspicious transaction ng lahat ng mga luxury stores dito sa Pilipinas. Bakit hindi ganun yung gawin natin? Gusto nyong habulin ng mga magnanakaw? Gusto nyong habulin ng mga magnanakaw? O di sige, ilabas dapat lahat ng suspicious transaction ng lahat ng mga luxury stores. Luxury car, jewelries, yung mga nagbebenta ng mga high-end products. At tingnan natin kung kanino naka-account yung mga yan. 'Di ba? Posible din na nakuha yung report ng AMLA, kumuha lang si Trillanes ng numbers doon to add sa affidavit para may ma-match sila sa hearing. Correct. Excited na ako sa transmit sa Senate para doon talaga ang bloodbath. Sa ngayon kasi, dihado tayo sa House. Though meron iilan na nanindigan sa House para kay VP Sara. Oh, pero kasi they are really up for tinitake advantage nila lahat ng airtime na pwede nilang makuha in order to shame Inday Sara and to make it appear as if marami siyang
perang ninakaw, ganyan-ganyan. Yung iba nagsasabi kasi na, bakit hindi na lang sagutin ni Inday Sara? Bakit hindi siya uma-attend? And that is one of the narrative that the House of Representatives is trying to peddle. Di ba nga, ang sinasabi nito ni Luistro, every time meron siyang opportunity, ito po ang upuan ni Inday Sara, iniintay po namin na siya ay dumating at harapin niya ang mga katanungan, kineso, ganyan-ganyan. Parang, una-una ba siya attend? Bakit atan si Inday Sara dyan? Bakit pa, ikaw naman Luistro, bakit pa ulit-ulit mo sinasabi at talagang sinasalsal mo yung ganong naratibo na kailangan nandyan si Inday Sara at kailangan harapin kayo? Unang-una, hindi kayo fair. Yung mga complaint ba, yung mga impeachment complaint ba, nagsubmit ng ebidensya o hindi? What you are doing in the Committee on Justice is fishing expedition. Yung inyong rules nagre-require na dapat yung mga complaint ay sufficient enough na pag nabasa mo yung complaint at kung sakaling totoo lahat ng nakalagay doon sa complaint na iyon, it should amount to conviction. Wala kang ebidensya. Wala kang salin eh. Nung final yung complaint na yun, minention nyo lang yung salin, pero wala kayong salin. Wala kayong ebidensya. Nag-fish lang kayo, no, nag-hearing kayo, nagpatawag kayo sa ombudsman, nagsabpina kayo and things like that. Bakit kayo ang nagpo-procure ng ebidensya ng mga impeachment complaint? Kasi kung clarificatory lang yung hearing ninyo, dapat kinaklarify nyo lang whatever it is that is in the complaint. Kung ano yung sinubmit sa inyo, yun ang chinecheck nyo mga putang ina nyo. Pasabi na kayo ng pasampina, pakuha kayo ng pakuha ng kung anong-anong dokumento. Diba? What's that for? That's why this hearing in Committee on Justice is really injustice. Wala kayong complaint na maayos. Yung complaint nyo walang ebidensya. Kayo ang naghanap ng ebidensya para doon sa complaint. And that is not fair. And sa totoo lang, dapat yung Supreme Court nag-a-act na dito eh. The moment na, for example, si Trillanes. Bakit nandiyan si Trillanes? Na-mention ba si Trillanes sa complaint? Wala namang Trillanes sa complaint. Hindi naman siya na-mention doon. Bakit siya? Ba't kailangan siya magsalita? Putang ina, this is really this is really a theater. Ginawa niyong stage, yung clarificatory hearing mismo para makapagpasalita kayo ng mga tao na hindi naman kasali dun sa complaint na tinutukoy ninyo. By November, tagilid tayo dahil magre-retire na ang SCCJ. Correct? And I think dun sila aarangkada. Iniintay na lang nila yan. Araw-araw na nagkakaroon ng rally sa Supreme Court. Nananawagan na desisyonan na yung mga public interest cases, especially yung kay PRRD. Yung kay PRRD, sabihin nila, ay hindi, kasi isang tao lang naman yung ang involved dyan. No. We're not just talking about one person dun sa kaso ni PRRD. Dahil yung kaso ni PRRD is an issue of sovereignty. Issue yan ng ating bansa. Issue yan ng bawat Pilipino. Plus the fact that it is also the life of PRRD at risk. Na kapag hindi nyo napauwi yan, di na makakauwi ng buhay dito sa Pilipinas. At gaano kasakit para sa isang tao, a former president at that, to die in a foreign land. And our government institution is ready to make that possible. Nakakaya naman po. Possible din na nung nakuha yung report ng AMLA, kumuha lang si Trillanes ng numbers doon to add sa affidavit niya para i-match sa hearing, sabi ni Darren Ungco. Hindi yan imposible. Very, very possible yan, Sir Darren. Kasi kung matatandaan nyo noon, di ba may kiniklaim si na nakuha niya na AMLA report? And I think, siguro baka itong si Trillanes may kakilala talaga sa AMLA tapos nakakuha ng AMLA report. Kaso later on, dininay siya ng AMLA kasi nga, hindi naman official document yun. Hindi yun official release. Baka nakuha lang ni Trillanes through spurious channels. Pagkatapos yun yung ginamit niyang data. Tapos minatch-match. Sa tingin ko medyo nagkakaroon ng effect sa ibang Pinoy na namaniwala sa propaganda ng COJ against VP Sara. Yung ibang Pinoy kasi mababaw ang pangunawa sa hearing. That is why all of us should be very, very ready to explain sa kapwa Pilipino natin na mali itong ginagawa kay Inday Sara sa Committee on Justice. Totoo yan. But there's no other way to push back but to explain and educate our kababayan on what they are doing against Inday Sara. Lahat talaga tayo dapat magsalita. Lahat talaga tayo dapat mag-push back. Yes, marami silang maloloko at yun yung point kaya nila ginagawa yung hearing sa Committee on Justice. Yung clarificatory kuno na hearing na yan. Yun ang point. Manloloko sila ng tao. And if we're not going to do anything, they will be successful. Sabi ni Miss A.R. Maralita, Joey, yung in and out sa AMLA transaction, mali talaga. Magnified para kunwari,
Ang laki ng total. Parang account ko lang, di lang 100M transaction ever since, pero in reality, wala, karampot lang ang net amount. Correct. Okay? They always focus on transaction. The transaction does not mean the money that you have at a certain specific time. So, ino-offend ng House of Representative ang isip at utak ng mga normal nating mga kababayan, ng mga ordinaryong mga kababayan natin, by making it appear na ang involved kay Inday Sara na pera ay napakalaki. Sabi nga ni Inday Sara, ang taong korap hindi nagbabangko. Ang taong korap nasa maleta yan. Look at Janice Lim Napoles. Ano yung sabi kay Janet Napoles? Yung pera niya nasa bathtub. Ano ang sabi ng 18 former soldiers? Ang mga pera dinideliver sa maleta. Diba? So, during the hearing, ang sinasabi nila, merong 417 transactions si Inday Sara from 2005 to 2026. 20 years worth of transactions. I do not understand why they have to release that. On top of that, they said na merong mga covered transaction and suspicious transaction si Inday Sara. Yes, there are suspicious transactions and covered transactions found in our system, database, or record. Ayan, okay. Number of STR, 17, 16, and 33 for both. Di ba nag-present sila ng bonggang-bonggang numbers? Nag-present sila ng bonggang-bonggang numbers. Parang, wala yan sa salin. Tanga ka pala, paano mapupunta sa salin yan? Yung salin, dapat yun yung hawak mo at the moment. Diyos ko. So ngayon na-high blood si Joel Chua, sabi niya, bakit wala sa salin yan? Wala sa salin yan. Joel Chua, putang ina mo, okay? Huwag ka nang gagago ng sambayan ng Pilipino. Hindi talaga malalagay yan sa salin. Dahil outflow at saka inflow yan. Ang sa salin, ang ilalagay mo doon ay yung mga bagay-bagay na nakapangalan sa'yo at the moment. Ano ba yung mga properties na nasa control mo na mga panahon na yan? Now, if this is an outflow and inflow of cash, of money in your bank accounts, it cannot be part of the salin. Idiot! Nakaka-high blood talaga yung kabubuhan nila. At pagkatapos, sa mga babayan ko dito na nalulula dun sa amount, wag kayong tanga. Ito exactly yung ginawa ni Heidi Mendoza. Nung panahon na gusto nila ipa-impeach si Justice Corona, yan yung ginawa ni Heidi Mendoza. Paiyak-iyak pa si Heidi Mendoza noon. Ganyan rin yung presentation nila. Transactions din. It's the same shit. Yes. Kaya si Heidi Mendoza, huwag niyong boboto yan kahit kailan. Huwag niyong iboboto si Heidi Mendoza kahit kailan. Kadiri po yung tao na yan. Ngayon, mas binawasan ngayon ng narrative against Inday Sara kasi they cannot do what they did to exactly, no? Pero ganun yung idea. Pero ito, hindi sila po pwedeng gumawa ng mga terms nila na gawa-gawa lang. Like transaction balance, yung mga ganyan. Hindi sila pwedeng gumawa ngayon dito. So, pinangalanan nila, total amount inflow, total amount outflow. Pagkatapos, pinag-add nila, total for both. Una-una, bakit mo kailangan ng data na total for both? Sinong gagamit niyan? Dapat nga yan, nineneto mo eh. Yung inflow at saka outflow, dapat nineneto mo yan eh. So, magkano yung pumasok sa bank account ni Inday, magkano yung lumabas, at magkano yung natira. Hindi ba dapat ganun? Para malaman mo, yun yung pera niya. Diba? Ngayon, ang sinasabi nila dito, meron daw 17 at saka 16 na suspicious transaction si Inday Sara at saka si Attorney Mans Carpio. Ngayon, ang suspicious transaction po ay regular na ginagawa ng mga financial institution. Lagi po yan ginagawa ng mga financial. It's part of it's part of the everyday grind. So ngayon, meron po kasi tayong tinatawag na know your customer. Okay, yung you know your customer na yan ay nire-require na dapat lahat ng banking institution dapat identified ninyo kung sino ang inyong mga kliyente. Ibig sabihin, dapat may ID yan. Ibig sabihin, dapat nakita nyo yan personally, nakasalumuhan ninyo. Ngayon, kapag kunwari, merong mga triggers doon sa mga transaction, the banking institution or the financial institution is going to conduct an enhanced know your customer
process. Iba-iba yan, yung mga iba't ibang mga bangko, usually meron silang mga tailor-fit na mga ways para alamin kung ito bang mga transaction na to ay back up by a legitimate activity, legitimate economic activity. So, ibig sabihin, kung kunwari nagdeposito ka ng 1 million, saan galing yung 1 million mo? Ano yung source niyan? So you have to explain, ay okay, naman ako po ito kasi naghati-hati na po ang estate ng aking ina at itong 1 million na to ay galing sa pinamana niya sa akin. So ngayon ipinapasok ko sa bangko, ngayon si bangko manghihingi ng mga dokumento like for example maybe the estate papers that would ultimately point to you being a recipient of 1 million pesos. Something to that effect. Pwede naman na, okay, meron akong 500,000 pesos na ide-deposito sa aking savings account. Tatanungin ngayon ni bangko, sasabihin ni bangko, saan galing ang 500,000 mo? Well, this is my kita from my business dahil ako ay nagbebenta ng tilapia sa palengke. Ito ang aking tindahan, ang address, ito ang aking pwesto, okay? Ito ang aking benta. Kung kunwari, ganun ka-stricto hanggang sa benta, no, tatanungin ng pero they are not supposed to ask information that is totally unnecessary if the transaction can be proven legitimate ng mga, as few documents as possible. So, hindi rin naman sobrang kupal yung mga bangko na, very, very strict na lahat-lahat kukunin. Pero, depende rin sa higpit yan. Okay, lalo na if it becomes suspicious, if the transaction becomes very, very suspicious, banks can ask additional documents. So, kailangan mo i-satisfy yan. Kailangan mo i-satisfy yung mga transaction na yun kasi otherwise, hindi nila ipupush through yung transaction o di kaya ipa-flag nila, ipa-flag nila ng bonggang-bongga doon sa AMLA. Merong iba't ibang practice yung iba't ibang mga bangko, but everything should be compliant doon sa Anti-Money Laundering Act. In many situations, itong si AMLA, nagsaseminar yan ng mga banking institution. Kasi yung ibang mga bangko, parang ang ginagawa nila, yung ibang mga financial institution, ang ginagawa nila, pagka kunwari, okay, parang suspicious ito. So, nag-ask kami ng additional details, nag-ask kami ng ganito, ganyan, etchos, nakapag-provide naman itong si depositor. Kaso nga lang, parang medyo nag-aalangan pa din kasi kami eh. Kasi hindi naman na namin say no kasi nakapag-provide siya ng details. So, ibang mga bangko, ang ginagawa nila o ibang financial institution, isasubmit pa rin nila yung transaction as suspicious transaction sa AMLA. Kasi nagre-review rin naman sila dun eh. 'Di ba? Ang importante, ikaw, kung ano yung know your customer policy mo sa level ng financial institution, nagawa mo. Ano ang punto ko dito? Kung may 17 na suspicious transaction, si Inday Sara at si Manasseh Carpio, at nag-submit na ngayon ng report itong AMLAC, nag-ripen ba into something seriously illegal? Yang 17 and 16 transactions na yan. In banking practice, a transaction can be flagged as a suspicious transaction, lalong-lalo na pag nalaman nila na ikaw ay politiko o kamag-anak ng politiko. And the 17 and the 16 suspicious transaction may be triggered by that. Ang tanong, itong 17 and 16 na yan, did it ripen into something serious? Ako ang hinala ko, as a former practitioner din ng compliance. Ang paniwala ko itong 17 transaction na to is brought upon by the fact na Man Scarpio can be considered as an associate of a political figure and Sara Duterte Carpio is a politician. So that is why siguro meron siyang malaking transaction na flag siya. Dahil dun sa fact nga na politically exposed. However, kapag po ang isang transaction ay natag na suspicious, imposibleng walang proseso ang mga banking institution na gawin para i-mitigate yung mga suspicion na yan. And I'm very, very sure na mitigate yung mga suspicion na yan, but nevertheless, it's going to be reported as suspicious transaction. Pagdating sa AMLA, wala naman nangyari. 'Di ba? Hindi naman siya nag-ripen into something, it did not ripen into something that the Court of Appeals will have to issue certain action in relation to the reports here being held by AMLAC. Hindi naman siya nagbunga into freezing bank accounts. Hindi naman siya nag-resulta into a full-blown investigation. Kasi kapag meron tayong suspicious transaction,
at the end of the day, ang pinaka reason diyan is that hindi mo ma-justify ng valid economic activity yung transaction na iyon. Yes, politically exposed person, PEP. Kapag PEP, automatic suspicious transaction, lahat ng PEP, red flag sila. Correct! Correct! Ba't hindi yan pinaliwanag ng AMLAC? So ngayon, yung mga suspicious transaction na sinasaksak dito, red flag ito, ganyan-ganyan. Actually, lahat kayong politiko, pag nag-transact kayo ng bilyon-bilyon at nagbangko kayo, red flag kayo talaga. Lalo na noon, kunwari, magtatransact, pagkatapos, kunwari, i-search mo sa open source yung pangalan ng politiko, pagkatapos lalabas na parang, involved ito sa maleta, and I'm just saying this as as a former practitioner pagdating dito sa compliance, what I'm going to do. For example, Leila de Lima is going to transact, let's say, she's going to deposit 1 million pesos. Ang process ng mga bangko dyan, sino si Leila de Lima? Si Leila de Lima, isi-search mo sa open source. Okay? May affidavit yung 18 soldiers na nagsabi na naabutan siya ng maleta. That is a red flag. And the transaction of Leila de Lima is probably going to be tagged as suspicious transaction. Because there is an open source that would say na yung pangalan niya, pinangalanan siya ng 18 Marines under oath. So, Leila de Lima is going to be subjected to an enhanced know your customer processes. Kaya nga, ayaw ng mga politiko na nagbabangko. Yun yung sinasabi ni Inday Sara. Ang mga compliance officers po, nag-check yan sa open source. That is part of their know your customer processes. Yan nga yung reason. Yan nga yung reason kung bakit hindi nagbabangko ang mga politiko. Ma-flag talaga sila, lagi-lagi. Imagine niyo yung panahon ni Napoles. Lahat ng pinangalanan ni Ben Hurluy. Hirap yan magbangko lahat. Kaya tama si Inday Sara doon sa sinasabi niya. Ang mga korap, hindi yan nagbabangko. Pag ikaw ay nagbabangko, ibig sabihin, kaya mong i-justify ang ng inang pera ninyo. And that's what Inday Sara did. Pag hindi kayo nagbabangko, yun ang corrupt. So biruin mo, 417 transactions, 17 times lang na-flag si Inday. Ano ibig sabihin yan? Ibig sabihin, she would normally provide justification that all the transactions are done with a legitimate economic activity. Sweldo mo sa ganito, sweldo mo sa trabaho, dividendo mo sa ganitong negosyo, kinita sa ganitong negosyo, the money is justified. So ngayon, kayong mga taga-AMLA, what is the point of releasing this? Actually, sa totoo lang, kung objective lang yung pag-uusapan natin, yung pag-release nila ito, wala namang meaning to eh. Kasi wala namang wala namang culpability dyan eh. Wala namang may kasalanan dyan. Pero of course, what they are taking advantage is yung ambiguity and yung isip ng mamamayang Pilipino na largely unbanked, largely walang experience sa mga financial institution. Yun ang tinetake advantage nito. And they are not explaining thoroughly